Mentras nangangailangan ka, mas dapat may puso ka para sa nangangailangan din. Because you know how it feels to be needy, you will have compassion for the needy. Ikaw na nangangailangan, kaya ka dumadalo ng banal na misa dahil may dinadala kang pangangailangan sa Diyos. Hindi ka dapat nagdadamot sa mga kapwa mo nangangailangan din dahil precisely alam mo ang pakiramdam ng nangangailangan. Amen? Kaya dapat may habag ka. Kaya dapat nararamdaman mo kung ano yung nararamdaman ng mga nangangailangan. At dahil dyan, sana nga, huwag tayong may karamutan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon pong panahon ng sakuna, uso na naman ang usapang bigayan dahil hinihikaya tayo ng ating mahal na obispo at na magtulungan. At siguro naman, ibinubulong naman niya ng konsensya natin na kapag may nakikita tayo nangangailangan, tayo ay magtulungan. Pero ang palagi nating tanong, ilan o magkano ba ang bigayan? Di ba? At madalas na naririnig kong sagot, kung ano yung maluwag sa iyo. Kaya nga ang palagi kong biro, paano kung ang maluwag sa akin sa lawal? Yun ang ibibigay ko. At yung birong iyan, nagkakatotoo yan. Dahil ilang beses ko na po yung nasaksihan. Kapag may nasusunugan, nasasalanta ng bagyo, kapag ikaw ay nag-call for donations, ang ibibigay sa iyo, kahong-kahong damit na hindi naman pinakikinabangan, pwede mo na ngang gawing basahan. Yun pa yung ibibigay sa mga nangangailangan. Para bang hindi nakakaramdam na yung pagbibigay nila hindi naman talaga pagbibigay, kundi pagtatapon lamang ng mga basura sa bahay. Ang ginagawa ay hindi naman charity, kundi decluttering. Dahil yung ibinibigay mo ay hindi naman para pakinabangan ng ibang tao, kundi para lang makaluwag sa iyo. Kaya nga ang tanong, talaga bang kalugod-lugod sa Diyos yung magbigay ka lang ayon sa iyong kaluwagan? Sinabi ni Jesus, kung kayo ay magbibigay, ang ibigay ninyo yung buong sarili ninyo. Sapagkat sabi niya sa John chapter 15, ang tunay na kaibigang nagmamahal ay nag-aalay ng kanyang sariling buhay, alang-alang sa kanyang kaibigan. If Jesus wants us to offer our life as a friend, and if Jesus challenges us to take our cross, to follow Him, ngayon niyo sabihin sa akin, ang kalugod-lugod ba sa Diyos ay ang ibigay lang ang nakaluluwag para sa atin? O ang ibigay ang ayon sa dikta ng pag-ibig sa atin? At kapag ang pag-ibig ang nagdikta, tandaan ninyo, hindi ito nagbibigay ng kung ano lang yung maluwag. Ang ibinibigay nito ay ang lahat-lahat, lalo na kung alam nating ito ay para sa ikabubuti ng ating kapwang tinutulungan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang paanyaya sa atin ng Panginoon na nitong mga nakaraang linggo ay nauna nang nagbigay ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang pangangaral, pagpapagaling sa mga may sakit, at pagpapatawad ng mga kasalanan, pagpapalayas ng mga demonyo. Ibinigay niya hindi lang ang kanyang sarili, ibinahagi din niya yung kanyang kapangyarihan sa kanyang mga alagad para yung paglilingkod ay mas lumawak pa. Jesus gave Himself to us by actually doing good works and by empowering His disciples to do good also. Kaya nga, ganun na lang yung pagbibigay ni Jesus ng kanyang sarili at yun yung gusto niyang matutunan ng kanilang mga alagad. Kaya nga ang bilin niya, binigyan kayo ng walang bayad, magbigay kayo ng walang bayad. Sa inyong paghayo, huwag kayong magdala ng anuman. Kaya nga nung nakaraang linggo, hindi ba, hindi sila makapagpahinga ng husto. Dahil kahit saan sila magpunta, kinakailangan nilang maglingkod. Because Jesus wants us to give our very selves. Because
in serving, in giving, we also find rest in the Lord whom we serve. Kahit na tayo ay napapagod sa dami ng ating ginagawa, kahit na marami tayong ibinibigay sa kapwa, kung ito ay alam nating ginagawa natin kay Isa ni Jesus, hindi naman tayo basta-basta mapapagod. Kahit mismo ang ating kapaguran, kapag ginawa natin alang-alang sa kanyang karangalan, nakakatagpo tayo ng kapanatagan at kapahingahan. Amen ba yon? Amen po ba yon? Kaya nga, kuminsan, mas marami lang tayong dahilan. Kaya hindi tayo magbigay. Kuminsan yung ating karamutan, itinatago natin sa sangkatutak na dahilan. At isa sa mga dahilan na ibinibigay natin ay ang sarili nating kakapusan. Minsan ding may nagsabi sa akin, Father, paano naman ako magbibigay? Meron din naman akong mga pangangailangan. Alam ko minsan inisip nyo rin yon. Bakit ako magbibigay? May mga pangangailangan din ako. Sige nga, survey lang. Itaas nga po ang kamay dito ng mga taong walang pangangailangan sa buhay. Taas ang kamay. Yung walang pangangailangan sa buhay, taas ang kamay. O, sa ganyang katwiran, lahat pala tayo excuse na hindi magbigay. But that's not the case. Listen to me. Nakikinig pa kayo? Mentras nangangailangan ka, mas dapat may puso ka para sa nangangailangan din. Because you know how it feels to be needy, you will have compassion for the needy. Ikaw na nangangailangan, kaya ka dumadalo ng banal na misa dahil may dinadala kang pangangailangan sa Diyos. Hindi ka dapat nagdadamot sa mga kapwa mo nangangailangan din dahil precisely alam mo ang pakiramdam ng nangangailangan. Amen? Kaya dapat may habag ka. Kaya dapat nararamdaman mo kung ano yung nararamdaman ng mga nangangailangan. At dahil dyan, sana nga, huwag tayong may karamutan. Sa narinig nating mga pagbasa ngayon, nakatutuwang isipin sa unang pagbasa, sino ang nagbigay ng pagkain para sa mga nagugutom dahil sa tagtuyot? Isang dayuhang lalaki. Hindi nga siguro naniniwala sa Diyos dahil siya'y nanggaling sa isang bayang pagano. Pero tingnan ninyo, kung yung mga walang Diyos at hindi naniniwala sa Diyos kayang magbigay ng pagkain at makatulong sa nangangailangan, the more we should give because we believe in God. Do I hear an amen? Ikaw na naniniwala sa Diyos, mas dapat nagbibigay ka. Kasi yun yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, kayang magbigay, ikaw pa kaya? At kung naniniwala ka sa Diyos na lumikha sa iyo, dapat naniniwala ka din, nakawangis ka ng Diyos, at kung siya'y mapagbigay, ikaw mapagbigay din. Tama o mali? Ay, Diyos ko, ang lalatanin nyo. Pag-usapan talagang pagbibigay, ang boring, ano? Pagka-usapang pagtanggap, madali madaling pakinggan. Pero pag-usapang pagbibigay, nakikinig pa ba kayo? Alam kong masakit sa tenga dahil masakit ang magbigay. Pero ito yung pinaanyayahan tayo na maging kagaya tayo nung bata. Ano yung ibinigay ng bata? 5 tinapay at 2 isda. Marami, kaunti. Marami, kaunti. Kaunti lang. Kumpara mo naman doon sa 5,000 pakakainin. Pero ano ang pinanghawakan ni Eliseo sa unang pagbasa? At inaanyayahan din tayong panghawakan nito na ang lahat ay mabubusog at may lalabis pa. Dahil nangako ang Panginoon na hindi niya pababayaan ang kanyang bayan. Nangako ang Panginoon na hindi niya pababayaan ang mga nangangailangan. Pero ang pagtugon natin sa pangangailangan ng iba, dapat ibigay natin ayon sa ating kakayanan, hindi ayon sa ating kaginhawaan. Pakiulit nga po, magbigay ayon sa kakayanan,
hindi ayon sa kaginhawaan. Kasi tandaan ninyo, ang pagbibigay ayon lang sa kaginhawaan, walang pagmamahal yan. Kasi palaging barya-barya lang yan. Hindi ko sinasabing, hindi ko minamaliit yung halaga ng ibinibigay, no? We do not count. Pero alam mo sa puso mo kasi kung ano yung kaya mong ibigay. Halimbawa, kung ang binibigay mo noong 1995 ay 20 pesos, at hanggang ngayon, ang ibinibigay mo ay 20 pesos pa rin, tanong mo sa akin, tatanong ko sa iyo, ikaw ba'y nagbibigay ayon sa kakayanan o nagbibigay ayon lang sa kaginhawaan? Kasi tumaas na yung kita mo eh. Tumaas na yung kakayanan mo. Pero yung pagbibigay mo, hindi tumaas. Kapatid, may problema sa pagbibigay mo. May problema. Kasi baka hindi na nanggagaling sa puso yan. Dahil wala nang kurot ng pag-ibig dyan. Dahil ang ibinibigay mo ay barya-barya na lang kung ano lang yung sobra sa iyo. Gayong ang hinihingi ng Diyos sa iyo ay ang buong pagmamahal mo. Kaya nga, hindi aksidente na 5 tinapay at 2 isda ang ibinigay ng batang ito, na kung tutuusin ay walang-wala. Ang bata ay walang bilang sa lipunan nung panahon ni Jesus, pero siya pa yung nagbigay. At ilang tinapay ang bigay niya? 5. Ilang isda ang binigay niya? 2. 5 plus 2, very good children. Anong ibig sabihin ng 7 sa Biblia? It's a symbolic number that means completeness, fullness, buo. Kaya hindi po yun literal na 5 at 2. It means ibinigay niya yung buong buo niya, yung lahat ng meron siya. At kahit kapos yan, tandaan mo, kapag ibinigay mo ng buong buo, ang Diyos ang magpupuno ng kung ano mang kulang dyan. Kaya huwag kang matakot na magbigay, kahit kaunti, kung alam mong yan ay ayon sa kakayanan mo. Minsan, yun yung pumipigil sa ating magbigay eh. Father, maliit lang kasi. Ito lang kasi yung kaya ko. Eh hindi naman hinihingi ng Diyos yung malaki kung hindi mo kaya. Pero wag mong dadayain ang Diyos dahil alam niya kung ano yung kaya mo. Dahil kahit itago mo sa asawa mo at sa mga anak mo kung ano ang laman ng bankbook mo, hindi mo maitatago sa Diyos yan. Pwede mong lokohin ng ibang tao na yan lang ang kinikita mo, kaya konti lang ang binibigay mo. Pero ang Diyos hindi mo maloloko, alam niya kung ano ang biyayang tinatanggap mo. At alam niya kung magkano yung dapat binibigay mo. Hindi mo maloloko ang Diyos. Kaya magbigay ka ayon sa kakayanan, hindi ayon sa kaginhawaan. Dahil pag nagbigay ka ayon sa iyong kakayanan, hindi mo iniisip kung ano yung matitira. Ang iniisip mo kung ano yung maibibigay mo ayon sa pangangailangan ng iba. At kung ito man ay kulang pa, naniniwala ka na ang Diyos ang magpupuno niyan. Amen? Basta ang mahalaga, magbigay ka. Ito yung hindi na-gets kaagad ng mga alagad nila Felipe. Kasi ang nakikita nila palagi kung ano yung wala. Ang nakikita nila palagi, yung kakapusan. Ang hindi nila nakikita, yung mga maliliit na biyaya na kahit maliit, pwedeng ibahagi. At yan ang ginagawa natin sa banal na misa, hindi ba? Lahat tayo may inaalay na maliit na bahagi ng ating pagkatao. Lahat tayo inaalay ang ating sarili. Pero ang lahat ng ito, kapag pinag-isa na at inalay na ni Jesus sa Diyos Ama, lahat tayo ay nakikinabang, lahat tayo ay nabubusog, spiritually and physically. Lahat tayo tumatanggap ng biyaya, kahit may ibang madadamot na nandito, kahit may iba na hindi ibinibigay ang sarili nila, dahil may mga ilang tao na nagbibigay ng sarili nila, nakakakain ang lahat. At ganyan ang himala ng Panginoon mula noon hanggang ngayon.
Basta ibigay mo lang ang lahat-lahat sa iyo. Basta ibigay mo lang yung totoong ayon sa kaya mo. Ang Diyos na ang bahalang magpuno sa anumang kakulangan yan. Amen ba yun? Let us never underestimate God. Let us just give ourselves and God will give us the rest. Amen po ba yun? Kaya ngayon, gusto kong parangalan ang mga nakatatanda sa ating mga pamilya, ang ating mga lolo at lola at mga senior citizen. Palakpakan nga po natin sila. Pag nakita ninyo ang mga puting buhok ng mga nakatatanda at yung dami ng mga ngipin na nalagas na sa kanila at yung dami ng kulubot sa mukha nila, tandaan ninyo, yan ay simbolo ng dami ng sakripisyong ginawa nila para sa iba. Palakpakan nga ulit natin sila. Mga senior citizen, kung minsan ang tinginan ninyo sa sarili ninyo ay wala na kayong silbi kasi maramdamin na kayo, naiintindihan ko kayo, naiintindihan namin kayo. Pero pwede ba, huwag yung isiping wala kayong silbi. Tanong nyo sa akin, bakit? Dahil tandaan ninyo, bago ninyo naabot yung edad nyong yan, marami na kayong nagawa para sa iba. At kung anumang meron kami ngayon, lahat ng yon utang na loob namin sa inyo. Maaaring hindi kayo nakapag-aambag na sa mga pangangailangan sa bahay, pero huwag nyo sanang makalimutan na yung bahay na yan at yung kinatitirikan ng bahay na yan, kayo ang naghirap dyan. Hindi totoong wala kayong silbi dahil kung anuman ang kabutihang inaani namin ngayon, yan ay dahil sa pagtatanim ninyo. Kaya maraming salamat sa inyo. At hanggang ngayon, ramdam namin na hindi ninyo iniisip ang inyong sarili lang. Oo, maramdamin kayo at kung minsan bugnutin na kayo. Pero hindi nito mababago ang katotohanan na minsan sa buhay ninyo at hanggang ngayon, mapagbigay kayo. Kaya dapat lamang ang buong paggalang at pasasalamat ang ibigay namin sa inyo. Minsan, pinagagalitan natin yung mga senior citizen, pinagagalitan natin sina lolo at lola. Minsan narinig ko, pinagagalitan ng mga anak yung matatanda. Nay, tay, di ba't binigyan ka namin ng pera last week lang? Bakit wala ka na namang pera ngayon? Hindi kumikibo yung matanda. Nung mamatay na yung matanda, doon nila natuklasan. Lahat ng ibinibigay nilang pera, sustento doon sa matanda, ibinibigay pala sa mga anak nila bilang baon. Yung mga apo nila, laging binibigyan. Yung mga kasambahay, laging tinutulungan. Yung mga kapitbahay, binibigyan yung nangangailangan. Dahil kahit na wala na silang trabaho, kahit na mahina ang kanilang katawan, malakas pa rin ang kanilang puso sa pagtulong. Bukas pa rin ang kanilang kalooban sa pagbibigay. Hindi ko sinasabing lahat ay ganito, pero kilalanin natin ang ating mga nakatatanda, ang ating mga lola at lolo, na hanggang ngayon, kahit na sila'y may pangangailangan, hindi nakalilimot na tumulong sa mga nangangailangan din. Kaya sa inyong lahat, mga lolo at lola, mga senior citizen, mahal na mahal po namin kayo at maraming salamat po sa inyong lahat. Happy Grandparents' Day and Senior Citizens Day po. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, huwag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message nito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app.
Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. Hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.